Bakit ko pagbigyan important? Criminal, they go after the innocent people robbing. Mabutit na lang sana kung aakyat ng bahay. Mayor ako matagal. Aakyat ng bahay, magnakaw, re-rapin yung bata, re-rapin yung babae, tapos papatayin. Kung ikaw ang mayor, how do you deal with the problem? Ano kaya ang tingin ninyo sa... I'm sorry to tell you, I'm sorry to express to the nation. Unforgiving ako, hardliner, alam nila yan. Ayan po ang dahilan kung bakit umano, mga kababayan po natin, gusto ni Hontiveros na sa susunod na pagdinig sa Senado ay ipatawag po itong si dating Pangulong Digong at gusto niya umano itong ipakontempa. Dahil hindi nga nagtagumpay ang grupo ni Risa Hontiveros sa kanilang masamang plano na umano'y dapat i-contempt itong si PRRD, ipakulong sa Senado, at una nang nanawagan si PRRD na bibigyan daw po siya or dadalhan po daw po siya ng kanyang paboritong pagkain kung sakaling siya po ay ikukulong dahil alam niya pala yung masamang plano nitong si Risa Hontiveros. Ngunit hindi po ito nagawa ni Risa Hontiveros. I don't know kung anong dahilan. Mukhang natamimi po itong si Risa Hontiveros. At ngayon ay mukhang nagpapabiktim ito na siya daw po ay binastos kasama pa ang kanyang katropa na si Laila de Lima. Kaya ang kanyang pinapangako ngayon na sa susunod daw po na pagdinig sa Senado ay ipapakontempt niya si PRRD. Ang tanong, paano niya ba ipapakontempt si PRRD? Sabi nga ni PRRD, nasagot niya naman ang lahat na katanungan at sila nga daw po yung umatras at wala naman daw silang katanungan at ang mga senador ay hindi na rin papayag na ipatawag pa si PRRD dahil nasagot naman daw umano yung kailangan niyang sagutin. So yung mga ibang resource person na lang na hindi sumipot ang dapat ipaharap sa Senado at tatanungin. Samantala ang ilang senador ay gusto nang itigil ito at ipaubayan na lang umano sa mga may mandato na imbestigahan ang mga ganitong klaseng kaso. Ngunit si Risa Hontiveros hindi makamove on. Mga kababayan po natin at panay sabi na dapat magkaroon pa ng pagdinig at paharapin daw po ulit itong si PRRD. Magandang araw po at ito ang ating panibagong update. Palagay niyo po ba mga kababayan po natin, muli pa bang ipapatawag si PRRD? At kung titingnan kasi natin dito sa mga nangyaring pagdinig nakaraan, talagang supalpal po itong si Hontiveros. Hindi nakapag-imik, mukhang naubusan ng talino at naging blanco na nga lang yung utak ni Hontiveros, kaya hindi po siya makamove on. Ngunit para kay PRRD ay ginawa niya lang ang lahat at sinagot lang yung mga importanteng katanungan at magbigay ng kalinawan sa ating mga kababayan tungkol sa isyu ng extrajudicial killing. Pagpatuloy natin mga kababayan. Pati pulis alam nila. They are not ready siguro to talk about it. Sinabi ko yan sa mga pulis na kayong mga pulis, pag pumasok kayo dyan sa droga, kayo. Ina-clarify ko po kanina sinabi nyo Tinan mo yung tsura ni Hontiveros, na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban para mapatay, para masabing nanlaban. Correct. Agoy. Correct. Ito very incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, I may say as a civilian. Asar na asar si Hontiveros, mga kababayan. Professional police. It depends on, ano na natin yan, ma'am. That's your view, that. It's not my view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Ito yung mga dahilan, mga kababayan po natin. Kaya hanggat kung maaari o mano ay ipapatawag ni Risa Hontiveros muli itong si PRRD at ipapakontempt. Actually, sinabi din po yan nitong si Chis Escudero na dapat umano ay hindi pinayagan na magmura si PRRD. Tinatanong nila yun din po yung paraan kung paano ipinaliwanag, paano sinabi ni PRRD sa kanyang mga tauhan, no, sa mga opisyal ng pulis noon
yung kanyang speech, no, sa mga briefing. So may kasama talagang pagmumura. Kung ayaw nga nila umano na magmura siya, hindi niya may kwento kung ano talaga ang totoong nangyari at kung paano niya i-deliver ang kanyang mga sinabi sa mga pulis o yung mga involved sa pagpapatupad ng war on drugs noong kanyang administrasyon. At alam niyo po mga kababayan po natin, ang sabi ni Chis Escudero, hindi daw po dapat ito allow na nagmumura si PRRD. Nandun naman pala siya sa loob ng Senado. So alam niya naman pala, nanonood siya. Bakit hindi pala siya mag-point of order, no? At patigilin ang pagdinig at paalisin si PRRD o patigilin magsalita. Dahil siya ay Senate President naman, so may karapatan po siya. And si PRRD ay isang civilian na lang. So bakit hindi niya ginawa? At ngayon, nagko-complain siya na hindi daw dapat nagmumura. Si Hontiveros daw ay nabastos. Ngayon parang pinapakita niya na sinusuportahan niya po itong si Hontiveros kasi binastos na po. Pero yun ang kanilang pananaw. Pero para sa mga ordinaryong Pilipino, ito ay isang malaking tagumpay, no, na muli na ipaliwanag ni PRRD ang lahat ng mga pangyari. Actually, nabuhayan ang sambayan ng Pilipino. Kahit mga mainstream media na medyo bias, talagang pinopromote nila si PRRD. Si PRRD ang kanilang content sa mga vlogging, no, sa iba't ibang social media account, TikTok, Facebook, YouTube, ay si PRRD ang pinag-uusapan. At kung titingnan po natin, basahin po natin yung mga komento, puro positive. At ang bawat Pilipino ngayon ay nananawagan na ibalik ang kampanya laban sa illegal na droga. Dahil ayon lang po naman sa ating mga kababayan, bumabalik na ngayon ang kalakaran ng illegal na pulburon kaliwat kanan sa ating bansa. Samantala sinasabi pa ng Marcos administration na umano'y naging safe country daw ang Pilipinas under the Marcos administration. Pero kung titingnan po natin, no, yung international survey, papakita ko lang po sa inyo mga kababayan po natin as a proof, no, na talagang hindi po totoo na safe country po tayo this time for the Marcos administration. Now, pag sila lang actually yung magkandak ng survey, so safe country po tayo. Pero ang international or itong Southeast Asian survey, mga kababayan, nagsasabi na yung Pilipinas ay number 1, most dangerous. So ang Manila, ang isa sa pinaka most dangerous city, which is yan po yung capital city po natin, no? So representing the Philippines. 'Di ba? So paano naging safe country po yung ating bansa? And sabi pa nga po nitong si Versamen, with due respect daw po sa dating presidente, hindi daw po totoo na talamak ngayon ang krimen sa ating bansa. At yan po ay rampant naman talaga. Totoo, sinabi mismo ng Southeast Asian. So, gustong pagtakpan ng Marcos administration ang mga pangyayari ngayon at gusto nilang palabasin na hindi totoo na talagang talamak po yung krimen ngayon sa ating bansa. Pero ang international community na nagkakandak ng independent survey, walang bumabayad kahit kanino man, lumalabas na talagang tayo na ngayon ay isa sa most dangerous country sa buong Southeast Asia. So, ano masasabi nila dito? Sino dapat natin paniwalaan? Yung mga bungangan, itong mga sinungaling under the Marcos administration o itong independent na Southeast Asian survey? So, dito tayo maniniwala sa independent. Di ba? Kaysa nasa administrasyon ngayon na nagsasabi na safest country daw po tayo. Safe daw po yung Pilipinas under the Marcos administration. So, bakit hindi nila subukan maglakat doon, magkalye service sila para maraman nila kung ano talaga ang tunay na pangyayari on the ground. Huwag yung putang ina, marites lang po yan. Okay? So, yan na po muna yung ating update mga kabayan. Good luck sa iyo, Risa Hontiveros. Subukan nyo po i-contempt si PRRD kung sakaling magkaroon pa ng pagdinig at kung mag-attend pa si PRRD. Okay? Yan na muna.